Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. In this episode ay samahan nyo akong bumiyahe at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-deliver ang isang Food Panda rider. Nakakuha ako ng shift dito sa Tagaytay area 3 p.m. to 7 p.m. 30 minutes bago ang biyahe natin ay pwede na tayong mag-time in. Nalate ako ng mga ilang minutes at na-out of zone ako bago ako nakapag-time in. Kapag magta-time in tayo sa Panda ay kailangan natin ng selfie verification. Ire-register ni Panda yung mga mukha natin for security reasons. Kaya sa selfie verification, dapat ay wala tayong suot na helmet, face mask, or sunglass. Kapag naka-time in na tayo ay mas magandang pumunta tayo sa heat map or yung mga kulay pula sa mapa dahil nandun ang mga vendor or restaurant at mas malakas pumasok ang order kapag nandun ka. At unang pumasok na order itong Mang Inasal. Tara, punta na tayo sa vendor. Para malaman natin kung nasaan ang vendor or ang restaurant ay click lang natin ang mapa sa ating Roadrunner app. Susundan mo lang ang mapa ng ating Roadrunner app. Yung kulay blue, yan tayo. At yun namang may parang logo ng bahay, yan ang vendor. Diyan natin kailangang pick upin ang order. Real time yan, kaya habang papalapit ka sa vendor ay makikita mo ring papalapit ang kulay blue. Kapag naman ayaw mong gamitin ang Roadrunner app at gusto mong gumamit ng Google Map or Waze, ay i-click mo lang ang logo na ito. Pero doble ingat din tayo sa paggamit ng Google Map or Waze dahil minsan ay malapit lang naman pala ang pupuntahan natin pero pinapaikot-ikot nila tayo dahil nga iniiwas nila tayo sa traffic. Kaya kung kabisado naman natin ang lugar ay pwedeng hindi na tayo gumamit ng mapa. At least ay nakasave din tayo ng battery at mobile data. Pagdating natin sa vendor ay hanapin kagad natin kung saan ba ang parking ng mga delivery riders. Itanong natin sa ating mga ka-Food Panda riders dahil may mga area na bawal mag-park sa mga gilid-gilid at baka matikitan pa tayo. At wag mo rin kakalimutang i-click ang arrive at the vendor kapag dumating ka na para ma-notify sa system ni Panda na nakarating ka na sa vendor for pick up. Sa pag-pick up natin ng order ay i-double check natin yung order number. Dapat ay magmamatch ito sa resibo ng kukunin nating order. Malaking abala sa ating mga rider at sa mga customer kapag nagkamali tayo ng pick up at deliver. Kapag ready na for pick up ay kailangan pa rin nating picturean for proof. At pwede rin nating i-chat ang customer by clicking itong message button para i-update ang customer sa status ng kanyang order. May halo-halo guys, kaya kailangan maingat. Okay din na i-chat mo ang customer para i-confirm ang exact address. At makikita mo rin sa notes nila kung ano yung mga landmark o saan sila malapit para mas madali mong makita. Makikita mo rin dito kung ang order ba ay collect cash or paid online. Kapag paid online ay hindi mo na kailangan singilin ng customer. At kapag collect cash naman, mas magandang lagi kang may dalang panukuli para naman hindi maabala ang customer at ang biyahe mo para hindi mo na kailangan magpapalit sa kalagitnaan ng pagdi-deliver mo. Kahit nga pala nakalagay dito na customer requested change for zero, ay madalas pa rin buo ang pera nila. Kaya naman naka-ready lagi ang panukli ko or sinasuggest ko rin sa customer na kung pwede bang ang sukli nila ay isesend ko na lang through GCash kapag naubusan talaga ako ng panukli. Mas magandang lagi tayong merong only call at only text para lagi nating ma-update ang customer lalo na kapag naligaw tayo or na wrong pin location. I-click lang natin ang arrive at the vendor once na dumating na tayo sa location ng customer. Food Panda po. Talagyan nila eh. Thank you te, salamat. Sa pag-complete naman ng delivery ay kailangan din nating picturean for proof ang na-deliver nating items. Kaso nakalimutan kong picturean kasi nga nagbibilang ako ng sukli kaya pinicturean ko na lang yung gate ng customer. On the way na ako pabalik sa heat map para mag-abang ng order pero may bigla nang pumasok, Greenwich. Tara, let's go! Panda. Dito po pala. Okay lang po. Magkano ba? 628 po. Pagka-drop off ay pinasukan agad tayo ng JP's Pizza dito lang sa Buho. Napakasarap ng pizza dito, isa tong sikat na local pizza store dito sa Silang, Amadeo at Tagaytay.
Ay, siya, Bear. Birthday niya. Happy birthday, boss. Ali, 1354, boss. May tip tayo na 50. Ayos, no? Thank you. Boss, sige. Biyahe muna, boss. Thank you. Sunod na pumasok sa atin ay double run sa Greenwich Fora. Tara, let's go! Kapag double run, siguraduhin nating paghiwalayin natin ang order ng customer para hindi tayo magkamali sa pag-abot kapag dineliver na natin to. Mache-check din naman natin ang order number at resibo sa ating Panda Rider app para masigurado natin na tama ang iaabot nating order sa customer. Boss, good evening. Saan po ba Tower A? Ayan po, yung building. Okay, thank you. Paid na to, no, sir? Teka lang, picturean ko lang, sir. Okay na po. Okay na po, thank you. May maliit na daan pa po. Sa inyo po. Kaya lang po. 275. Salamat. On the way na ako pabalik sa heatmap nang biglang pumasok ang McDonald's Taal Tagaytay. Malapit na malapit lang ako mismo nung pumasok ang order na ito. Kaya lang po. Picturean ko lang, sir. Okay na, boss. Ito pa po. Thank you. Salamat. Ay, salamat, sir. Thank you po. Last order ko na pala yun guys. 3 hours pa lang akong bumabiyahe. Actually, may 1 oras pa. Pero kinakailangan ko nang umuwi. Kaya nag-order post muna ako. Ituro ko na rin sa inyo kung paano. I-click mo lang ang headset icon, piliin mo ang post request, at dito ay pwede kang mamili kung ilang minutes ka magbe-break time. Basta wala kang ongoing delivery at hindi ka pinapasukan ng order ay pwede kang mag-break time. At anytime na gusto mong ulit bumalik bumiyahe hanggat pasok ka pa sa oras, ay pwede mo ulit ibalik ito. Yung mga nakolekta nga pala nating cash ay pwede nating i-remit sa 7-Eleven or sa GCash. Pwede na nating ibawas yung sinweldo natin basta wala tayong biyahe sa madaling araw. Ito nga pala ang kinita ko sa loob ng 3 hours na biyahe. 455.5, may kasama pang 70 pesos total tips na inabot ng mga customers. Ito naman ang total na pumasok sa ating wallet nung kinaltas na ni Foodpanda ang kanyang charge. Goods na goods mga idol dahil naka 446 tayo sa loob lamang ng 3 hours plus tips pa galing sa ating mga customer. At batch 5 pa tayo niyan dahil nga bihira tayong makabiyahe sa Foodpanda. So hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!